isang celebrity tutol sa isang housemates. Kuno. Hello mga stories. So meron kasi dito may tumambad sa akin itong newsfeed ko sa Facebook. Ito yung galing ito sa Showbiz Chikadora Network. Ito sabi niya ito sa ito yung isang blind item. Sabi niya dito sa itong itong JPEG na to. At sabi niya dito, sino tong kapamilya actress na hawak pa rin ng mama niya ng mga cards at pera. Yung cards yung para yung debit cards, yung credit cards, yung parang card ng bangko or what. Kapag may bibilin, kailangan pang ipagpaalam. Ayon sa chika, siya at ang mama niya ay isang Bartinela. Okay, Bartinela. Pero anyway, move on na lang tayo. Sabi dito sa ito sabi niya dito sa caption nito. Sabi, hindi naman daw talaga gusto ni isang actress. So, ayaw magbanggit isang actress ng dating housemate, TVB housemate, kasi may iba siyang bet. So, which is non-showbiz. Ewan ko lang kung until now sila pa. Pero that time, talagang for the sake of work lang. Kaya push siya sa love team niya. Push siya sa love team nila. Okay. Alam mo, mamaya magsabi niya. Hindi rin bet ng nanay niya si non-showbiz guy. Bakit? At gusto i-push yung dating housemate sa kanya. Okay, kaya nung umayaw si actress, lagi siyang sinasabihan ng malandi ng nanay niya. Oh my God! Okay, sabi niya, ito naman, hawak din ni mom niya pera niya and at that age, na 20 ata, wala daw siyang sariling savings / account sa bank kasi lahat ng hawak ng nanay niya. Ultimo pagbibili ng kung ano, kailangan daw magsabi siya ng nanay niya kasi nga hawak yung cards. Teka, ilang taon na daw yun? Teka na hindi ko alam kung totoo kung totoo ito. Hindi ko papakita sa okay. Ito nga lagi siya tinatawag na demonito. Tampay nila. Lagi siya tinatawag ng demonita. Okay. Grabe ka naman. Grabe naman memes mo, men. Kasi noong una, ayaw pa siya ipag-college kasi gusto ng nanay niya. Focus siya sa work. Sa work lang para more money. Ito, nakasabay ko rin siya sa plane. Understandable in early morning pa yun, pero maamo man lang mag-smile and thank you siya sa mga ground crew. And FA, flight attendant to, nag-aasikaso sa kanya, pero ate Chona talaga si bakla. Okay. Ito yung clue na may teleserye sila ngayon. Magkasama sila ng dating TVB housemate na love team niya. Okay, so ayaw ko kasi i-reveal itong mga comment section, Kaya nang bahala maghula. Pero sa akin, ito may isa pa akong clue. Wala akong kinalaman dito. Wala akong kinalaman dito, ha? Iba yun, ha? Wala kaming katugo dun, okay? Hindi yun. Hindi siya. Okay. Totoo yan, ha? Ito, teka lang, ha? May isang update, ha? May isang dito na, alam mo kasi ang hirap dito yung sa itong blind natin,
ginagawa niyo kasing ano eh, yung parang, itong nanay na to eh, alam mo, itong nanay na to, ginagawa niyong retirement fund ang iyong mga anak. Alam mo, napaka ano talaga. Kaya pala, yung ginagawang ginagawa niyong parang, ano eh, parang siyang nagiging alalay. Tapos, ang worst part dyan, ang worst part dyan, yung mga cards, yung mga savings, nasa nanay niya. Alam mo, in that legal age, dapat nga may sarili na siyang buhay eh. Pero, come on. Para siya nakatali. Nakakalungkot eh. Para siya nakatali, parang nakatali siya na parang makapag-ano lang siya, makapag-endorse man lang siya, bawat kikitain napupunta sa nanay niya, imbes niya sa kanya, 'di ba? Alam mo ito yung mahirap ng part na to eh. Yung for the sake of the love team. Alam mo, pinipilit niya na ayaw nila. Parang kung napapansin nyo, yung parang ginagawa niyong traditional ng isang alam mo na yun, hindi ko sasabihin kung ano yung tradition na yun. Parang ginagawa niyong parang hindi siya wala siyang laya sa kanya. Diba? At ito talaga ang bulag dito. Lahat, itong big concern dito. Alam ko may dito eh. Maraming fans dyan na aatake dito. Lalo na sa channel ko. Itong worst part to. Pwedeng aatakihin ako sa part na to, itong channel na to. Pwede akong atakihin, pwede akong i-cancel dito. Kung once na nalaman nito na siya nga tapos pumunta sa page ko, pwede akong atakihin. Bakit? Kasi inaatake ko ang mga pamilya. Hindi naman yan kasi yung problema dyan eh. Kaya ang daming ang sinasabi ko lang dito, bakit ninyo nino-normalize ang retirement fund? Yan lang ang ko concern ko dito. Kaya yung mga bata dito, yan. For example, si H2O, 'di ba? Ginagawa retirement ito, isa sa biktima dahil yung mga nanay niya ginagawa retirement fund ng mga anak nila, 'di ba, si H2O, 'di ba? Tapos isang contestant sa bawat judgmental. Kaya bata, baby pa, gagawin pang retirement fund. Oh my God. Isipin mo yun, di ba? Diba? Isipin mo yung kapakanan ng kanyang yung kanyang future, yung mga kinabukasan niya, masisira lang ng dahil lang sa kanya, ng dahil lang doon. Isipin yun, di ba? Nakakalungkot. Kaya nagulat na lang ako na ganito pa mangyayari. Yun. Okay. So, wait lang. Okay. Ito babasahin ko yung nito at ayoko at okay, so meron kasi dito na updated ito sa blind item. Ito yung okay, so matagal na to. At ito ito yung parang kumbaga sa mga influencer is for the content, for the clout, di ba? Okay, kaya pala. Okay. Huwag kang itong sinasabi ko. Okay, so okay. Nagets ko na. Okay. Ayan, okay. So, yan. Ayan nga. Katulad yung sinabi ko, wala akong kinalaman doon. Hindi ko siya hindi ko siya kadugo. Okay? Yan ang clue ko sa sarili ko, ha?
Okay. So yun, ayon sa mga comment section, yun nga. At may talagang parang sinasakyan niya. At kung napapansin nyo yung mga galawan at kaya pala nung time na yun, ayoko magsabi, ayoko kasi magbanggit eh. Mahirap na magsabi kasi hindi ako kasi mahilig sa showbiz. Pero sige, nilagyan ko na dito for the content, pero kaya nang bahala sa comment sections dito. At saka, yun lang, wala akong kilalaman dyan. Ay, yun lang mga sabi mga stories. Bakit ako nalalagay dyan? Wala akong alam dyan, no? Okay. Bakit? Kaya pala, okay. Sige, yun lang mga stories. Shoutout na sa dulo. And thank you, and thank you, and see you, and have a great Never Ending Stories. Bye!